May mga bagay sa baryo na hindi mo malalaman hanggat hindi ka napipiling maging bahagi nito. At ang anting-anting na pinapasan ko ay isa sa mga iyon. Ang mga tao, kapag nababanggit ang salitang manananggal, tumatahimik, parang may hangin na dumaan at nagdala ng halimuyak ng kamangyan, usok na pampaginhawa na ginagamit sa ritual. Ako si Buboy. Ito ang kwento ng anting-anting ng babaylan na hinulma ng lupa, dugo at mga luha ng aming komunidad, at kung paano kami humarap sa isang nilalang na tinawag ng mga tao nating lumpong ng gabi, ang manananggal. Bago ako magsimula, salamat sa pagdaan dito sa kwento ko. Kung interesado ka sa mga tunay na kwentong baryo, mag-subscribe lang, langga. Baka may isang kapitbahay mo o kamag-anak na kailangan ding marinig ito. Alam kong maraming haka-haka at mistyong lumilipad sa hangin kapag may usapang anting-anting at aswang. Hindi ako manunumbalik ng mga alamat at hindi rin ako nagpapatotoo na ito ay eksakto sa paraan ng mga pelikula. Paglalahad lang ito ng isang buhay na lumaki sa payo ng mga matatanda, ng halimuyak ng kamangyan sa gabi, at ng pag-igting ng tibok ng puso kapag may kakaibang galaw sa dilim. Lumaki ako sa Pasig, Sara, Iloilo, isang maliit na baryo kung saan ang bawat bakuran may sariling kwentong pinagdaanan. Ang aming bahay ay malapit sa sapa. Tuwing gabi, may tunog ng asong tumatawol, tilawok ng manok, at malalim na hininga mula sa mga puno. Si Uwaw Mente, ang uwaw ay isang tawag sa isang matandang babaylan o tagapayo sa komunidad. Siya ang unang nagpakilala sa akin sa mundo na hindi nakikita ng karamihan. Hindi ko malilimutan ang unang gabi na nakita ko siyang magbuhat ng tubig mula sa isang balon. Ang balon, isang healing well o malalim na balon na may pinaghalong tubig at panalangin na iyon ay hindi ordinaryo sa mata ng isang bata. Maliit lang ang balon, pinapalibutan ng mabababaw na sanga at lumang bato. May amoy na maalat at may halong usok ng kamangyan na nananahan sa hangin. Nakaupo si Uwaw, may hawak na panaling abaka, isang pamunit na ginawang anting o tali para sa proteksyon, at isang maliit na kahon na puno ng mga butil at dahon. Nakatitig siya sa tubig, nagmumuni at bigla siyang umunat ng kamay at kumata ng isang tunog. Parang chant pero hindi maingay, parang hininga ng bayan. Nang gabing iyon, natutong huminga ang aking mundo ng iba. Ang mga matatanda sa amin ay hindi agad naglalabas ng paliwanag, sila ay naglalarawan ng paggalang. Buboy, sabi ni Uwaw, ang tubig sa balon ay hindi lang tubig, ito ay daluyan. Hindi ako agad na intindi, dahilan kung bakit ako umakyat sa kanyang bisig at nagtanong ng paulit-ulit. Ngumiti lang siya, may mga kulubot sa gilid ng mata na mistulang mga mapa ng ating bayan. Ang unang totoong pagsubok ng paniniwala ko at ang unang oras na nakita ko ang anyo ng tinatawag nilang aswang nangyari sa pinsan namin. Isang gabi nawala si Inday Maria. Hindi ko ibabahagi ang kanyang buong pangalan para sa paggalang. May mga bolang liwanag na umiikot sa ilalim ng bubong ng bahay nila. Narinig ko ang yabag ng paa sa bubong at parang may bulto na dumulas sa likod ng ilaw. Ang bayan namin noon ay nakagawian. Kung may bumulong na kakaiba, ang unang tatawag ay si Uwaw. Naaalala ko ang pagtakbo namin kasama ang ilang kalalakihan ng baryo. Ang hangin ay malamig at may amoy ng pawis. Pagdating sa bahay ni Inday, may mga latang nagpagising ng aso. Dumampi sa amin ang amoy ng mantika at sariwang dahon na tinadtad. Nakita namin si Inday sa loob ng kubo, nangingina at halos hindi makausad. Tumayo si Uwaw sa pintuan, nagwiwisik ng tubig mula sa balon at itinapon ang mga dahon na parang mga bitak ng araw. "Uwi ka," ang sabi niya sa mahinang tinig. Kailanman hindi ako nakita kay Inday na magbalik ng kulay ng ganoon kabilis. Parang may lumang uling awit na muling tumunog sa kanyang dibdib. Hindi ko matiyak sa mga salita ngayon kung ano talaga ang nangyari doon, ngunit ang pagpapanumbalik ni Inday ay nag-iwan ng marka sa akin.
Ang mundo ay mas malaki kesa sa nakikita. Ang katotohanan ay simple. May mga pagkakataon na ang komunidad natin ay nagkakaisa at gumagawa ng ritual hindi para sa kapangyarihan kundi para sa pag-asa. At sa likod ng pag-asa na iyon, may mga bagay na tinatawag nilang anting-anting. Lumipas ang mga taon, natuto ako ng mga tunog at galaw. Ang 7 ikot, isang ritual na inuulit ng 7 paikot na paglalakad o pagsasayaw bilang simbolo ng pag-ikot ng buhay at pag-alis ng masasamang hangin. Ang hanggab, isang pamamaraan ng paglalagay ng nakaanting na bagay sa katawan o sa paligid para magbigay proteksyon. At ang paggawa ng baston mula sa pinatulis na kawayan, isang kawayan na pinatulis at pinaniniwalaang maaaring magsagawa ng espiritual na proteksyon. Bawat isa sa mga gawaing iyon ay may kahulugan, at bawat kahulugan ay binigkas sa malamig na hangin na puno ng kababalagan. Sabi ni Uwao, hindi ito laro anak, may paninindigan. Natuto kaming gumamit ng paniling abaka, isang anting galing sa abaka, hindi para sa pagkaalipin ng kapangyarihan, kundi bilang tanda ng responsibilidad. Ang anting naman, anting-anting, ay hindi lamang nilalang sa loob ng kahon. Pinapaalalahanan nito ang nagdadala na may mga mata na nakamasid at may mga kamay na handang tumulong. Sa baryo, ang anting-anting ay may pangalan at pagkakaroon nito ay nangangahulugan ng pagkakasangkot sa mga paghihirap ng iba. Si Uwao ay may mga mata na tila alam ang daloy ng ulan bago pa man ito bumagsak. Hindi siya sumusunod sa takbo ng takbo, siya ay tahimik na kumakaway kapag oras na para magbago. Tuwing gabi, pinapakinggan namin ang mga awit na binubulong niya, hindi mga awit ng relihiyon lamang kundi mga himig ng lupa. Minsan kaming naglalakad sa ilalim ng buwan, humahawak sa hangin, sabay nagsasayaw ng 7 ikot habang ang mga kamay namin ay naglalapat ng mga dahon sa noo ng isang nagkakasakit. Ang tunog ng mga dahon na nagdudulas, kagaya ng shh, 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 ay naging tanda ng pag-asa. Pagkatapos, umalis ako ng baryo. Dumaan ako sa lungsod at sa ibang bansa, nagtatrabaho at nag-ipon ng sapat para sa kinabukasan. Pero may isang bagay na hindi nawawala, ang pagdampi ko sa balon at ang tingog ni Uwas sa dilim. Nalayo man ako, ang aking puso ay nakatali pa rin sa amoy ng kamangyan at sa mga kwento ng gabi. Nang dumating ang araw na bumalik ako dahil nagkasakit ang asawa ko, hindi ko inaasahan na ang pagbabalik na iyon ang magpapabago sa landas ng aking buhay. Si Masal, ang aking asawa, ay hindi basta-basta nagpapakita ng sakit. Siya ay matibay, may halakak na parang kampanilya sa umaga. Ngumit ang isa sumunod na buwan ng mga pag-iyak at panahoy ay nagpabago sa aming mundo. Hindi ko nais na magsalaysay dito ng mahahabang medical na detalye sapagkat ang kwento namin ay tungkol sa desisyon at pananampalataya ng komunidad. Ngunit hihigit ko lamang sabihin na tinangka namin ang mga doktor, gamot at mga lihim na pangako ng syudad. Lahat ay tila hindi sapat. Dumating ang araw na bumalik ako sa kubo ni Tio Rohel, isang malapit na kaibigan at tagapayo sa baryo. Buboy, sabi niya, may mga bagay na bago ang gamot. May lumang paraan ang lolo mong si Uwa na di mo na dapat kalimutan. Naramdaman ko ang pagtaas ng dugo sa aking leeg. May mawawalang salita sa pagitan namin, isang malalim na pag-unawa na hindi na kayang palitan ng mga modernong solusyon ang lahat ng sugat. Hindi madali ang desisyon. May hiwaga sa pag-aalay ng sarili sa isang tungkulin na hindi ka naman pinangarap noon. Sa isip ko, may makatarungang palitan ang kalayaan ko sa paglalakbay kapalit ng responsibilidad na tatamaan. Ngulit nang makita ko ang maputlang mukha ni Masal, nauunawaan kong may mga bagay na higit pa sa ambisyon at kaginhawaan. May mga gabay na bumabalik sa iyo sa oras ng pangangailangan. Isang gabi na naginip ako. Sa panaginip, nakita ko ang isang ilaw sa gitna ng bukirin, parang maliit na kandila na dinadala ng hangin. Pinuntahan ko ito at nakita ko ang balon, nangingintab sa ilalim ng buwan. Hindi ko mawari kung ang panaginip iyon ay isang paalala mula kay Uwa o isang bulong ng aking puso.
Pero paggising ko, hindi na ako makatulog. Ang panaginip ay parang pintig ng tambol nang nagsasabi, ang oras ay darating. Nagpunta ako kay Uwa. Tumayo siya sa pintuan ng kubo, may hawak na maliit na kahoy na baston, ang kanyang signature na baston na kilala ng buong baryo. Alam mo na ang dapat mong gawin, ang sabi niya. Mahinahon ngunit matibay. Ang basbas ay hindi basta karangalan, ito ay pag-ako ng tungkulin. Ang basbas, isang ritual na pagbibigay ng pahintulot o blessing, ay hindi agad binigay. Kailangan ng paghahanda, pagligo sa malamig na gabi, paglilinis ng kasilyas. Sa baryo, ang kasilyas ay lugar na sagrado rin na dapat panatilihing malinis. Hindi ito paggamit ng modernong ibig sa salita. Pag-aalay ng baboy o manok bilang bahagi ng handog, at pagtitipon ng manapamangkin at manunugis, ang mga tumutulong sa pag-aalis ng espiritu. Sa loob ng ilang linggo, paulit-ulit akong pinagpapraktisan ng mga ritual, pagsayaw ng 7 ikot, paghabi ng panaling abaka at paghawak sa balon. Ang balon, sa maraming kwentuhan, ay parang puso ng baryo. Ang tubig nito ay hindi ordinaryo. Sinasabing may kakayahan itong magdala ng ginhawa kapag ginamit ng may panalangin. Ngunit hindi ako dapat magsabi na ito ay laging gumagana ng walang tanong. Ang aming paniniwala ay batay sa karanasan at paniniwala ng komunidad, at higit sa lahat sa pagkakaisa ng loob ng mga taong naglilingkod. Nang ilabas namin ang tubig mula sa balon para kay Masal, may kakaibang lamig na dumampi sa aking palad. Ang tubig ay nangingiting malamig, parang maandar na ilog sa hating gabi. Sa unang paglalapat ng hanggab, ang ritual na pag-a-apply ng anting o proteksyon, nakaramdam si Masal ng konting ginhawa. Hindi ko sinabing ito ay tiyak na paggaling. Hindi rin ito magic pill. Ngunit may mga bagay na hindi nasusukat sa laboratorio. Ang pag-asa na bumabalik sa mukha ng isang taong mahalaga sa iyo. Ang pagpapagana ng komunidad para mag-alay ng oras at dasal. Hindi iyon dapat maliitin. Habang ginagawa namin ang ritual, bumili ako ng mga gamit. Abaka para sa panaling, maliliit na bato para sa paglalagay sa loob ng kahon ng anting, at isang piraso ng kawayan na pinatulis ko sa gabi upang gawing baston. Ang paggawa ng baston ay hindi lamang isang gawaing pisikal. Ito ay simbolo ng pagkakabailan ng responsibilidad sa isang tao. Bawat tagpo ng paghukay sa kawayan, bawat pagdampi ng apoy sa tip ay tila paglalapat ng paniniwala sa hilo ng bakal ng aking dibdib. Doon nasimulan ang una kong malalim na tungkulin sa komunidad. Hindi pa ako ganap na babayan noon, ngulit nagsisimula na ang mga tao na magtawag sa akin kapag ang gabi ay nagiging malakas, kapag ang pinto ay kumakatok ng walang hangin, kapag ang manok ay tumitilawok sa gitna ng gabi, o kapag may bata na biglang umiiyak ng hindi humihinto. Ang responsibilidad ay dumarating hindi dahil ipinangako ko ito, kundi dahil iniwanan ako ng takot at napuno ng isang kakaibang tapang. Isang gabi, tumunog ang mitsa sa bahay ng kapitbahay. Si Nene Lydia, kilala sa aming baryo bilang isang masipag at maawain, ay nanawagan ng tulong. Lumakad kami ng ilan sa mga pamangkin at manunugis, dala ang baston at ilang butil mula sa balon. Nang dumating, nakita namin ang pamilyang nakapikit, umiiyak at may takot sa kanilang mga mata. May gumalaw sa bubong, ang sabi ng lalaki, parang may tumatalon. Hindi kami nagpatinag. Inihanda namin ang hanggab, mga dahon at tubig mula sa balon, isang maliit na sandata ng panalangin at mga panalangin na binigkas ni Uwaw. Ang gabi ay nangingitim at may kakaibang ingay, parang swoosh ng mga dahon at isang ibong na malalim ang pag-iyak. Sinimula namin ang ritual, umawit ng mga tumitibok na awit na nagpapahiwatig ng pag-alis ng masamang hangin. Hindi ko malilimutan ang tunog ng kamangyan habang lumulutang ang usok sa ibabaw ng bubong, parang isang kumakalat na belo na sumasaklaw sa paligid. Pagkatapos ng oras ng panalangin at paghahanda, lumamig ang hangin, may kakaibang katahimikan na dumapo.
Nang tumayo kami upang lumisan, napansin namin ang isang malaking gasgas sa kisame ng bahay. Parang may bagay na naging magaspang dito. Hindi namin pinapakita ang takot sa harap ng pamilya, ngulit sa loob may tila pagyuyog ng ating kapanatagan. Hindi lahat ng gabi ay umaayon sa gusto ng tao. Iyan ang uri ng gabi na nagpapalalim sa atin. Hindi laging may kasagutang malinaw. Minsan, kailangan mo lamang tumayo at humarap, mag-alay ng tubig mula sa balon at sumama sa mga kamay ng komunidad. Marahil ito ang natutuhan ko noon. Ang anting-anting ay hindi lihim na sandata lang. Ito ay tagapag-ugnay. At sa gitna ng gabi, habang bitbit namin ang maliit na kahon na may paniling abaka at ang bagong gawang baston sa aking kamay, napagtanto kong may mas malaking hamon na papalapit. Isang linggo matapos ang pagkagising ni Nene Lydia, dumating sa amin ang tawag na talagang nagpatibok ng dugo ko ng malakas. Si Tisoy, ang batang anak ni Masal at ng kapatid na si Masal. Medyo magulo ang pamilya namin sa simula, pero kilala naming lahat ang isa't isa. Ay tila nasindak sa loob ng 3 gabi. Ang unang gabi ay nagsimula sa kakaibang pag-iyak sa gitna ng dilim. Ang ikalawang gabi, may nakita silang hugis na dumuduyan sa ulap sa itaas ng kubo. Ang ikatlong gabi, sinabi nila ay nagising si Tisoy ng walang malay at hindi makapagsalita ng oras. Ang 3 gabi ng hanggab, ang panahon na kinakailangang manindigan at bantayan ng biktima at isagawa ang ritual ng pag-alis o paglunas ay isang sukat ng pananampalataya. Hindi ito basta-basta. Kinakailangan ng pagtutulungan ng komunidad, mga manunungis na nagbabantay, mga pamangkin na naglilinis ng paligid at mga nagdadala ng tubig mula sa balon. Sa gabing iyon, nakaipon kami sa maliit na sala ng bahay ni Masal, si Uwaw, ilang manunungis, ang mga pamangkin at ako. May sigaw ng hangin sa labas, parang hu, at nag-iisa ang buwan na nagmamasid. Pinainom namin si Tisoy ng tubig mula sa balon, isang kutsarita lang na may kasamang bulong ni Uwaw. Bawat patak ay tila may sariling tunog, tulala ang bata. Hindi niya agad ipinakita ang ginhawa, ngulit may maliit na pag-angat sa kanyang paghinga. Nagpatuloy ang buong gabing iyon sa pagmamanman. Kaming nagbabantay, nagpapatak ng usok ng kamangyan sa bawat sulok at paulit-ulit na naglalakad ng 7 ikot habang may nagdadala ng panalangin. Sa unang gabi, may maliliit na kislap sa labas ng bintana, tulad ng maliliit na ilaw na umaalon. Kami nanahimik at hindi nagsalita sapagkat alam namin na ang bawat tunog ay maaaring magdala ng atensyon. Ang ikalawang gabi ay mas matindi. May mga pag-iyak na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay pabigat, parang may humihigpit na hindi namin makita. Sa pagitan ng mga katahimikan, may maliit na kaluskos na dumating mula sa bubong. Hindi namin pinapansin, nagpapatuloy kami. Inikot namin ang 7 ikot, paunang hakbang lamang upang maitaguyod ang hangganan ng proteksyon. At nagdala ng maliit na handog, ilang butil mula sa balon, dahon na piniga at konting dugo ng baboy na inihanda bilang panalangin. Bawat pag-ikot ay may kasamang pakiusap, lumisan ka na, huwag mong saktan ang bata. Sa pag-ikot ng gabi, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ako takot sa takot mismo. Takot ako na hindi kayanin ng 3 gabing iyon ang ating pananampalataya. May mga pagkakataon na ang sining na tinuturo sa iyo ng mga matatanda ay nasusukat sa ginhawa ng bata at hindi sa pangalan ng iyong tapang. Noong umaga ng ikatlong araw, napuno ang aming paligid ng ingay ng mga kumukulong palayok at mga tao na naglalagay ng pagkain para sa pagtaas ng loob. Ang ikatatlong gabi ang madalas nagiging sukatan ng tibay. Ang mga mata namin ay pula sa kakakulang pulog. Ang mga kamay namin ay nanginginig sa pagod. Pero ang lakas ng komunidad ay hindi dapat maliitin. Lumabas kami sa maliit na bakuran at nagtipon sa palibot ng balon.
Doon, sa kalagitnaan ng umaga na parang itim na usok ang dumuduyan sa paligid, naramdaman ko ang parang pagbukas ng pinto sa hangin at may narinig akong malungkot na tinig mula sa itaas ng bubong na tila nangangatal, isang katotohanan na hindi ko inaasahan. May tunog na parang pag-ihip ng isang bagay at ang mga aso sa paligid ay sabay na umuungol. Awoo! Hindi kami nagpakita ng panunuligsa, ngunit alam kong halata ang pagbabago. Ang ikatatlong gabi ay papalapit at kahit gaano pa kami maingat sa lahat ng ritual at gamit, may isang bagay na hindi namin mapipigil, ang mismong pagdama ng dilim na pumipikit sa hangin. Dito huminto muna ako sa kwentong ito habang pinipigilan ang paghinga sa pag-aabang ng kung ano pa ang susunod. Ang gabi ay nag-aayos ng sarili nitong mga plano at ang aming anting-anting, ang balon, ang baston, ang paniling abaka ay naghahanda na ding harapin ang mga anino. Ngunit ang gabi ay hindi naghihintay sa ating pag-iisip. Nang sumapit ang ikatlong gabi ng pagbabantay kay Tisoy, ramdam namin ang pagbabago sa dugo, parang may alon na dumaan sa aming katawan. Nakaikot kami sa sala ng bahay ni Masal, nagmamasa-masa ng dila ng oras, sabay hawak ang maliit na kahon na may paniling abaka, isang pamumit na gingawang anting mula sa abaka, at ilang bote ng tubig mula sa balon. May mga kandila sa ilaw, may usok ng kamangyan, isang uri ng damo na sinusunog bilang panlinis sa ritual, na dahan-dahang umuusok sa bawat sulok. Shh! Shh! Ang tunog ng mga dahon habang umiikot kami, parang puso ng baryo. Hindi kami natulog. May ilang pamangkin ang nakatutok sa bintana. May manunugis, mga taong tumutulong sa pag-alala ng espiritu na nakahanda sa labas. Ipinag-utos ni Uwaw na huwag mag-ingay, bawal ang matinis na tunog. Pinapakinggan namin ang mundong parang humihinga at bawat paghinga ay may maliit na pag-asa at takot. Tapos, nang mahila ang oras papunta sa hating gabi, may lumabas na kakaibang sigaw mula sa bubong. May hugis na kumikilos at may tunog na panga para bang may pakpak sa likod ng bubong. Nakatitig ka lang, mahina ang boses ni Uwaw pero may kargang pangunahin. Huwag mong sundan ang takot. Tinanggal namin ang takip ng kahon, may apoy na inilagay namin sa maliit na uling at may mga butil na inilatag, konting lupa mula sa balon, ilang dahon at isang maliit na piraso ng pinatulis na kawayan na inihanda ko kagabi. Ang pinatulis na kawayan, isang kawayan na pinapatalas at ginagamit bilang panakip o sibat, ay hindi armas lamang. Ito ay tanda ng paninindigan at kababaang loob. Inilapat namin ang tubig sa noo ni Tisoy at habang umuusok ang kamangyan, bumulong si Uwaw ng isang awit na hindi ko kayang isalin ng masinsinan. Isa lamang akong tagapakinig ng mga himig na iyon. Lumisan ka ang mga bulong, paulit-ulit na humuhuni. Sa ikalawang pagtulo ng oras, may maliliit na ilaw na sumilip sa bintana, mga bolang liwanag na parang sumasayaw sa hangin. Hindi namin pinapakita ang pagkapanganga. Tumayo kami, naglakad ng 7 ikot. Ang 7 ikot ay pagpapaikot ng paikli sa paligid ng paslit o bangkay bilang bahagi ng ritual. Sa paligid ng kama ni Tisoy at bawat ikot ay may kasamang pagdampi ng panalin ng abaka sa kama. Parang sinasabi namin sa hangin, hindi ka dapat kumuha ng buhay na inosente. Ang umaga ng ikatlong araw ay dahan-dahang sumikat. Nang magbukang liwayway, napansin ko ang pamamaga ng mga mata ni Tisoy ay nagliliwanag. Unang ngiti na hindi pilit. Hindi ko masabi na nawala na agad ang lahat ng tanda. May mga marka pa sa kanyang balat, may pagod sa kanyang paghinga. Ngunit may liwanag na bumalik. Ang pagpapagalim na iyon ay hindi katulad ng sinasabing instant na himala. Doon sa amin, ito ay bunga ng pagsisiksik ng buong baryo. Mga dasal, mga luha at ang paghawak ng anting-anting sa tamang paraan.
Tinitiyak namin sa sarili na hindi kami aasa lamang sa bagay, kami magkakasamang naglingkod. Sa sumunod na mga araw, lumalim ang tiwala ng mga tao sa amin. Nagpapadala sila ng pagkain, may nagpaparangal ng maliit na hundok at nag-a-offer ng tulong. Ngunit may isa pang tawag na pumipintig sa aming dibdib, si Tio Noki. Nakaukol ito sa malayong bahagi ng baryo, isang matandang lalaking kilala sa paglalakbay sa bundok. May sakit daw siya. Higit pa sa pisikal na karamdaman. May kakaiba raw na kislap at pagbating ng gabi sa paligid ng kanilang kubo. Buboy, sabi ni Tio Rohel, ito ay hindi basta sakit ng laman, may tunog sa itaas ng bubong. Alam ko agad kung ano ang ibig sabihin nila. Ang pag-akyat para kay Tio Noki ay hindi simpleng paglalakad. Kailangan namin ng bundok, isang lugar kung saan ang hangin ay malamig at ang mga balon ng ulap ay parang nalalaglag. Nag-ayos kami ng maliliit na bagay, 7 ikot, kamangyan, mga handog, konting baboy at bigas, at kinakailangan magsama ng ilan sa mga pinakamaasahang manunugis at pamangkin. Hindi ka papasok dito kung hindi ka tugma, ang sabi ni Uwaw sa akin nang hariin namin ang listahan ng mga kailanganin. May bigat sa aking dibdib. Napag-isipan ko na ito ang sandali ng pagsubok, hindi na lamang para sa isang bata, kundi para sa isang matandang nagtataglay ng pag-asa ng buong pamilya. Naglakbay kami papunta sa paanan ng bundok ng maaga pa. Ang mga unang hakbang ay banayad pa. Mga barya ng hamog sa damuhan, ang tunog ng mga paa na dumudulas sa malambot na lupa. Sa aming pag-akyat, nagkwentuhan kami ng walang yabang. Si Tio Isoy na nagdala ng maliit na kahon ng asin na ginagamit pati sa ilang ritual. Si Tio Rel na nagdala ng karayom at abaka. At si Tio Rohel na nagdala ng maliit na kandila at barya ng lupa mula sa balon. Ang aming lakad ay parang isang march upang ipakita sa kalikasan na kami ay may matinding hangarin. Hindi para manalo sa isang digmaan, kundi para magbigay luwalhati at proteksyon sa isang kapwa. Sa tuktok ng bundok may maliit na espasyo, isang bilog na nilinis namin at nilapatan ng mga bato. Dito namin sinimulan ang unang bahagi ng ritual. 7 ikot na mas malalim kaysa dati habang sinasagasan ang lupa at bumubulong ang mga pangalan ng ninuno at ng komunidad. Ang kamangyan ay sinindihan at ang usok ay daan-daang pumilitaw sa hangin. Hinuhugis ang mga anino. Lumapit kami sa kubo ni Tio Noki at nakita kong ang kanyang mukha ay tila nalagutan ng pagod. Matandang balat, mga mata na may mga guhit ng pag-aalala. Buboy, mahina niyang bulong, baka hindi mo na kailangan yon. Ngulit alam ko sa aking puso na kailangan niya. Hindi ako dapat magdalawang isip. Sinimulan namin ang ritual. Ang unang 2 ikot ay parang pag-anyaya sa liwanag. Tumindig kami, nagdala ng ilang kamay na lupa mula sa balon at pinaghalo namin sa maliit na palayok kasama ang ilang dahon at isang piraso ng kawayan na pinatulis ko. Inilagay namin ang palayok sa harap ni Tio Noki at binuhusan ng tubig mula sa balon. Sumunod ang pag-awit, marahan, ngulit may pagkadeterminado, at paulit-ulit ang pagbubulong. Lumisan ka, lumisan ka. Ngunit sa gitna ng ritual may kumilos, may malakas na hangin na dumaan at may tunog ng malalim na pag-ungol mula sa itaas ng kubo. Nag-iba ang hangin. Sa 3 ikot may nadinig akong parang pag-aspas ng malalaking pakpak. Hindi ito basta hangin, labing sama ni Tio Isoy. Nagkatinginan kami, may halong takot at sigla pero hindi kami umatras. Pinataas namin ang panalangin at itinuro ang baston ko sa tuktok ng bubong. Maya-maya, may nakita kaming bagong anyo, isang anino na humuhugis ng pakpak na parang may hiwalay na katawan na kumikilos sa dilim. Ang mga bahay sa palibot ay nanlalamig, ang malamig na hangin ay parang kumakalam sa balat. Sumalubong sa amin ang asong nakatira sa ridge. Tumahol ng malakas. Awoo! Tila isang alarma sa amin.
Nag-igting ang gabi at naramdaman kong ang isang bagay ay hindi katulad ng dati. May pagkamatalas at kakaibang galaw. Inutos ni Uwaw na bumuo ng parang maliit na bilog ng proteksyon at sinimulan namin ang 7 ikot ng mas mabilis, sabay-sabay. Bawat ikot ay may dalang pag-asa at takot. Ang pag-asa na malalabanan namin ang anino. Ang takot na baka hindi sapat ang aming mga kamay. Sa gitna ng ritual, may sumabog na sigaw mula sa bubong, malalim at parang nasasaktan. Humigpit ang pag-ikot ng hangin at ang usok ng kamangyan ay lumabo sa mata ko. Naramdaman ko ang presensya na parang malamig na kamay na sumusubok dumampi sa aking dibdib. Pinilit kong tumayo ng matibay, inihataas ang baston at ang maliit na kahon ng panaling abaka. Sama-sama, sigaw ni Uwaw, hawak kamay. Naglatag kami ng panaling abaka sa palibot ng kama, isang pabilog na tali na kung tawagin ay magpapahina sa pagpasok ng nilalang. Ngunit hindi sapat ang tali. May pagkakataon na ang nilalang ay magtatangkang manggugulo ng katawan mismo. May biglang pag-aspas at isang liwanag na parang bumulosok mula sa ibabaw ng bubong. Ang tinig ni Tio Noki na noon ay parang patay na ay biglang umangat at sumigaw, "Huwag! Huwag! Lumisan!" Ang unang subok namin ay mabigat. May lumundag mula sa bubong na parang nilalang na may 2 bahagi. Ang katawan na malamig at ang pakpak na kumakaluskos sa hangin. Hindi ko masyadong ilarawan ng itsura dahil hindi iyon makakatulong. Mas mabuting sabihin na ang pakilamdam ay parang ang gabi mismo ang kumilos bilang isang nilalang. Tumalon ako, mabilis na hinawakan ang pinatulis na kawayan at itinuro sa direksyon ng pakpak. Kasabay ko ang mga pamangkin, nagdala ng maliit na espiritual na bala, mga bato o piraso ng metal na ginawang tanda at pinaniniwalaang naglalaman ng bisa kapag tinamaan ang nilalang. Dapat ipaliwanag, espiritual na bala dito ay tradisyonal na maliit na anting, hindi literal na bala. Inihagis namin ang mga ito habang umiikot, hindi para sa pagpatay, ngunit para sa paghingi ng tulong sa hangin. May sandaling tumigil ang oras. Ang mundo ay parang nagbago ng ritmo. Isang paminsan-minsang pag-aspas at pagdapa ng nilalang. Isang pag-iyak ng manok sa malayo at ang isang maliit na pamimigat sa aming dibdib. Nagsunog kami ng higit na kamangyan at sabay na umawit ng mas mataas. Ako mismo ay nagdanas ng pangangalay sa mga buto. Hindi lamang pisikal, ito'y takot na nagmumula sa bahagi ng kaluluwa na natuto ng magtiis. Ngunit nanatili kami. Pinaputi ng araw sa aming mga mukha ang aming pagkakapuyat. Humahabol kami sa pag-asa. Sa huling bahagi ng engkwentro, nang magliwanag ang unahang liwanag ng umaga, may nangyari na hindi ko malilimutan. Habang parang lumiliit ang anino sa ilalim ng mga bato ng bukid, may isang tumama sa direksyon nito. Ang panatilik ng aming panalangin at ang matalas na dulo ng aking kawayan, pinagsama ng lakas ng pamangkin. May pagkakataon na ang nilalang ay nagkandara pa. May bali ng tunog na parang snap o crack. Hindi ko kayang ilarawan ng malinaw, ngunit ramdam namin na may naputol na koneksyon. Sa sandaling iyon, ang pakpak ay parang napili na hindi na muling bumalik sa pagkakabit ng katawan. At sa pagsikat ng araw, ang anino ay lumagapak, napalayo at unti-unting nawala. Hindi kami ganap na nagdiwang agad. May tahimik na pag-iiyak sa aming mga mata, hindi ng saya lamang kundi ng pagkaluhod dahil sa pagod at pasasalamat. Lumuhod kami sa lupa at nagpasalamat sa mga ninuno. At nang tinignan ko si Tio Noki, nakita ko ang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi mabilis, ngunit may pag-igting. Hindi ko maamin na wala akong napapakpak na takot. Napuno kami ng pag-asa at malalim na pag-unawa. Hindi ito tungkulin ng isa lamang tao, kundi ng buong baryo. Pagkatapos ng nangyari sa bundok, bumalik kami sa baryo na may mabigat at magaan na dibdib.
Mabigat dahil sa pagod, magaan dahil sa tagumpay. Hindi mahalaga sa amin kung sino ang magbibigay ng papuri. May mga tao sa baryo na lumapit at nag-alay ng pagkain. May naglagay ng maliit na insenso sa pintuan ng aming kubo. Mulit may isang bagay na hindi namin binaliwala, ang kababaang loob. Ako, bilang isang taong minahal ni Ulawak at pinagkatiwalaan ng komunidad, ay hindi ako nag-iba. May mga gabi na pinag-iisipan ko kung nararapat ba sa akin ang basbas. Ngulit ang nasa puso ko ay malinaw. Ito ay para sa paglilingkod. Muling napabalik sa akin ang masakit na alaala ng sumunod na linggo. May ilan na nagtanong, may ilan na nag-alinglangan. Hindi ba delikado ho yan? Tanong ng isang kapitbahay. Bakit di na lamang iwanan sa doktor at ospital? Sagot ko ng may pagkamaingat, may malaking bahagi ang ospital at ang ating tradisyonal na paniniwala. Hindi dapat ipalit ang isa sa isa. Sa amin, ang paniniwala natin ay nakatulong na magbigay ng pag-asa at pagkakataon na magtulungan. Hindi ko pinilit ang aking pananaw. Nagpapasalamat ako na may pag-asa pa ring handog ang dalawang mundo. Sa paglipas ng panahon, dumating naman ang mga bagong kaso, mga maliliit na karamdaman, mga anak na nawala ng maliliit na sandaling pag-iisip, at isang pagkakataon na isang ina ang nagkwento na may kakaibang panginginig sa kanyang sanggol. Sa bawat paglapit sa pagod, dumaan ang pag-practice at pag-a-adjust. Ang pagkulot ng panalangin ng iba, ang pagdadala ng tubig mula sa balon para sa maliliit na pasyente, at ang maingat na paggamit ng espiritual na bala at panaling abaka. Hindi namin ito gawing palabas, hindi namin ginagawa para sa pansin. Ginagawa namin ito dahil may tumatawag sa amin. Isang gabi, naalala ko ang sinabi ni Uwaw. Ang tunay na anting-anting ay hindi pang proteksyon ng sarili, kundi pananga para sa kapwa. Nang sabihin niya iyon, may dugtong na malalim. Ang basbas ay hindi korona, ito ay pasaning pinahihintulutan mong pasanin. At doon nagsimulang magbago ang aking pagtingin sa bagay na aking dinadala. Hindi na lamang ito isang bagay na nagbigay lakas sa akin. Ito ay isang panata. Dumating ang panahon na may mga kabataan sa baryo na dumudulog at nagtataka kung ano ang dapat gawin. "Buboy, paano kami pipili?" tanong ng isang lalaki na may halong tawa pero may seryosong mata. "Paano namin malalaman kung may katauhan kaming dapat sulitin?" Sagutin ko sila ng mahinahon. Hindi ito tulad ng pagkuha ng trabaho. May mga tinatawag at kung tumugon ka, kailangan mong magtiis. Naglalahad ako ng kwento ng 7 ikot at 3 gabi at nakita ko sa mata nila ang pagnanais na makisama. Sa isang pagkakataon, nagpakita si Masal sa gitna ng aming pagtitipon. Malungkot noon ang kanyang muka. May linya ng pagod ngulit may kakaibang aliw. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsimula sa landas na iyon. Siya ang nagtulak sa akin na bumalik. "Langga," sabi niya, "iyong ginagawa mo ay hindi lamang para sa amin. Nakikita ko ang mga taong umaasa." Humawak ako ng kanyang kamay at napatingin sa kanya. Tayong mag-asawa, tinitiis natin ito hindi para sa sarili, kundi para sa iba. May isang espesyal na pagkakaiba na napansin ko. Ang mga abataang tumutulong sa amin ay nagsimulang mag-aral ng mga ritual na may puso. Hindi naman kami nagtuturo ng lahat. May bahagi ang misteryo na dapat manatiling pang-personal. Ngulit may mga pinagdaanan silang tagpo na nagturo sa kanila ng malasakit, ng pagtitiis. Isang gabi, nakita ko ang pamangkin ko na nag-aalaga ng maliit na bata, nagdudulot ng tubig mula sa balon at nagbubulong ng isang mahinhing awit. Doon ko nakita ang pag-asa ng susunod na salinlahi, hindi sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Lumipas ang panahon at may isang araw na bumalik si Uwaw sa kanyang lumang kubo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngulit may nigning sa mga mata. "Buboy," mahinahon niyang wika, "huwag mong kalimutan ang simulain, paglingkuran mo ang komunidad." Ang anting-anting ay hindi rehistro ng kapangyarihan, ito ay tanda ng responsibilidad. Napahiya ako sa kanyang pangungusap dahil sa bigat ng kahulugan.
Sa gabing iyon, habang naglalakad kami sa gilid ng sapa, sinabi niya ang isang bagay na nananatili hanggang ngayon. Kapag ikaw ay tinawag, hindi ang iyong pangalan ang tumutugon. Ang tinig ng taong nangangailangan ang gumigising sa'yo. Ang mga araw ay nagkaroon ng bagong ritmo. May mga kasiyahan at mga pagdadalamhati. May isang pag-ulan ng paan ng araw na nagdulot ng masaganang ani. At may isang trahedya ng pagkakasakit ng isang matandang babae na hindi namin naging sapat na handa. Ang mga sandaling iyon ay nagturo sa amin ng limitasyon. Hindi namin maipangako ang lahat. Nagigising sa amin ang katahimikan ng gabi at pinapaalala na kailanman ang anting-anting ay hindi garantiya ng perpektong resulta. Ito ang aming pinanghahawakan, ang pag-asa, hindi ang pangako. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng balon, pinisil ko ang maliit na kahon na naglalaman ng paniling abaka at isang piraso ng espiritual na bala. Napuno ang isip ko ng tanong, ano ang magiging pamana ko? Hindi ko nais na ang pangalan ko lang ang maaalala. Gusto kong maalala ang pagkakaisa na nabuo sa baryo. Naisip ko ang mga pamangkin, ang mga babaeng mabilis magbigay ng pag-aliw, ang mga lalaking sumasama sa gabi nang hindi nag-aalinlangan. Alam kong hindi ako ang huli sa ranggo ng babayan. May mga susunod pang tatawag. Minsan, may bumisita sa amin mula sa kabilang bayan kasi nagkaroon daw sila ng kakaibang karanasan. May dalama silang pasyente na nakaramdam ng biglaang pagkalikot ng katawan sa gabi. Nagpasya silang sumama. Ipinakita namin sa kanila ang aming paraan. 7 ikot, kamangyan at ang simpleng ritual ng paglalapat ng tubig mula sa balon. Hindi namin itinuring na kami eksperto, ngunit ipinakita namin kung paano nagsasama-sama ang komunidad. Ang mga bisita ay umalis na may bagong pananaw, hindi para tanggapin lahat bilang totoo, kundi para makita ang halaga ng pagdadamayan. Sa paglipas ng panahon, ang balon ay naging sentro ng ilang maliit na milagro. Mga bagay na hindi natin kayang sukatin, ngunit ramdam ng mga puso. May batang muling nakatawang tunog, may lola na nakakatawang tumawa ng mahina, at may ama na nakabalik sa trabaho dahil sa pag-asa na napalitan. Ngunit higit sa mga resulta, ang pinakamahalaga ay ang pagbabago ng puso ng komunidad, ang pagkakaroon ng isang taong handang tumayo sa gabi, hindi para sa kaluwalhatian, kundi para sa paglilingkod. Ngayon, ika'y nakaupo sabay sa akin sa bangko at marahil iniisip mo, ano ang kinalaman ng anting-anting sa laban-laban sa manananggal? Ang sagot ko, nang may pag-ikot ng dibdib, ay hindi basta. Ang anting-anting sa amin ay hindi sunog na nag-aalis ng takot, kundi sinulid na nagdudugtong sa puso ng bawat isa. Ang balon, ang baston, ang paniling abaka at ang mga espiritual na bala, lahat ng ito ay simbolo ng pagtutulungan. Marami ang nagtatanong kung may natira pa bang takot. Oo, langga. May mga oras pa ring may pag-igting sa gilid ng gabi. Ngulit may natuturo rin kami. Ang pagharap sa dilim ay hindi laging nangangahulugang pagkalaban sa halimaw ng pakpak. Minsan, itong pagtayo at paghawak ng isa't isa habang hinahaplos ang pagod. Ang mga tawag ng gabi ay nagpapaalala sa amin na kami ay buhay sa gitna ng isang komunidad na mapagkalinga. Sa huling pag-uwi ko mula sa bundok at sa maraming gabi ng pag-aalaga, napagtanto ko na ang tunay na misteryo ng anting-anting ay hindi lamang ang pagiging epektibo nito laban sa manananggal. Ang misteryo ay nasa relasyon. Ang pagtitiwala ng taong nagsasama sa iyo, ang pag-asa na binibigay mo at ang pagiging handa na ikaw ay tawaging tubero ng gabay. Ang anting-anting ay nagiging mahalaga hindi dahil ito'y may lihim na kapangyarihan na maaalinsunod ng lahat, kundi dahil ito ang tanda na may mga taong handang magtiis. Isang huli nangyari. Isang bata, si Tisoy, na dati biktima, ngayon ay tumitindig na kasama namin. Minsan ay nakikita ko siyang nag-aabot ng tubig mula sa balon sa mga bagong dumadating, parang isang maliit na pag-ikot ng buhay. Hindi ko inakala na makikita ko siyang ganun dahil noong una siyang nagkasakit, halos nawala siya sa amin. Ngunit dahil sa pagtitiyaga ng komunidad, sa pag-awit ng mga matatanda at sa paghawak ng anting-anting na may kahulugan, bumalik siya.
Ang kanyang pag-iyak ay nabalutan ng saya, hindi pag-iyak ng takot, kundi pag-iyak ng pag-ibig. Humuhugot ako ng malalim at hinahalikan ang maliit na kahon ng panaling abaka bago ko ito itinatago muli. Alam kong may araw na mawawala rin ang aking sarili. Maaari akong lumakad palayo at magpahinga sa isang tahimik na dako. Ngunit may mga bagay na hindi basta-basta mapasuko. Ang basbas ay hindi hihinto sa akin. Ito'y patuloy na susubaybay sa mga kamay na susunod. Bago ko tapusin ang aking dalang kwento, nais kong mag-iwan ng maikling paanyaya. Kung ikaw ay may sariling karanasan o nagtatanong tungkol sa mga ritual na nabanggit dito tulad ng 7 ikot, hanggab, ritual na paglalagay ng anting o kamangyan, i-comment lamang. Kung may kakilala kang magugustuhan ng kwentong ito, i-share mo lang. Huwag nating gawing palaisipan ang mga taong naghahanap ng pag-asa. Hayaan natin silang marinig ang mga tinig ng katabing baryo. At sa huling sandali, tumindig tayo ng magkahawak kamay at humarap tayo sa maliit na balon na naging puso ng aming komunidad. Hindi ko sinasabing ang tubig na iyon ay laging magpapagaling. Hindi ko rin ipinapangako ang kaginhawaan o kayamanan. Ngunit sinasabi ko na sa bawat pagtulo ng tubig mula sa balon may kasamang dasal. Sa bawat pagdampi ng panaling abaka may kasamang pangako. At sa bawat pagturo ng baston may dalang responsibilidad. Sa ngalan ng mga hindi makalangit na nag-alay ng gabi, sa ngalan ng mga umiyak sa dilim, at sa ngalan ni Uwaw, Masal, Tisoy at ng buong baryo, maraming salamat. Naway maging ilaw tayo sa gabi ng ating kapwa at naway laging may taong hahawak sa ating kamay kapag ang dilim ay nagiging mas malakas. Kung may kwento kang nais ibahagi o tanong tungkol sa aming tradisyon, iwan lang sa comment. I-share kung may kakilala kang kailangan ng ganong pag-asa. At bago tayong maghiwa-hiwalay, magsasama tayo ng isang maikling pagpupugay. Maghawak ka ng isang maliit na sandali, huminga ng malalim, at kung nais mo, manalangin o mag-isip ng mabuti para sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi bilang utos, kundi bilang paanyaya sa pagkalinga. Paalam sa ngayon, langga. Patuloy tayong magbantay, maglingkod at magmahal. Ang anting-anting sa kamay ko ay mananatili. Hindi dahil ito ang nagpapautos sa akin, kundi dahil paari ito ng mga taong napagkakatiwala ang kong paglingkuran. Maraming salamat at hanggang sa muli.